Bagyong Leon na umabot na ngayon sa Super Typhoon category. At para mas maging handa at alerto, alamin na natin ngayon ang update sa naturang bagyo mula kay Pag-asa Weather Specialist, Rob Hillier. Magandang tanghali po sa mga taga-subaybay. Narito ng pinakahuling update hinggiz sa binabantayan natin na si Bagyong Leon na patuloy na nagbabanta dito sa may bahagi ng dulong Hilagang Luzon. Kaninang alas 8 nga ng umaga, ito ay naging isang ganap ng super typhoon at alas 10 naman ng umaga, ito ay huling namataan sa layong 350 kilometro silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay na nito, ang pinakamalakas na hangin aabot sa 185 kilometro bawat oras malapit sa gitna. May mga pagbugsong aabot sa 230 kilometro bawat oras. So medyo malakas talaga itong bagyong itong binabantayan natin. Sa minomonitor natin si Super Typhoon Leon. Ito nga yung ating latest satellite image. So, ito nga ang si Leon. Patuloy yung kanyang pag-threaten sa extreme northern Luzon and as of 8 a.m. today, mas lumakas pa nga itong si Leon at nasa super typhoon category na nga. Kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 350 kilometers silangan ng Kalayan, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 230 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Makita nga din natin sa ating satellite image na mostly yung direktang naapektuhan nitong si Leon ay yung mga area sa may northern Luzon at nasa may silangang bahagi ng Luzon area. Pero etong trough or kanyang extension ay posible rin magdala ng mga paulan sa may areas ng almost sa buong Luzon and sa ilang bahagi din or sa may Visayas area. Kaya patuloy tayo mag-antabay sa mga update na ilalabas ng Pag-asa. Ito naman yung latest track ni Leon. So, ito yung area of probability natin. So, yung sentro nitong si Leon, pwedeng mapunta anywhere along this area of probability. And then, itong yellow-orange area na ito, mga malalakas na hangin, at least 39 kilometers per hour. At itong red area na ito, malalakas rin na hangin or mas malalakas na hangin, at least 89 kilometers per hour. So may kita natin itong direksyon ni Leon sa mga susunod na araw or sa mga susunod na oras ay posibleng papuntang northwest hanggang sa ito ay maglandfall sa may Taiwan area at pagkalagpas nga nito ng landmass ng Taiwan, posible na itong kumilos sa direksyong north-northwest to northeast direction. Inaasahan nga natin itong si Leon pinakamalapit sa may Batanes from late evening today to tomorrow morning. So, nasa area nga rin ang probability of Batanes. So, ang landfall scenario sa may Batanes, hindi natin rinurule out. Pero regardless, maglandfall man ito o hindi, yung mga malalakas na hangin, pati na rin yung mga malalakas na pagulan, patuloy na mararanasan natin. Kaya palagi pa rin tayo maging handa, makinig sa ating mga DRR officers, pati na rin mag-attabay sa mga ilalabas na advisory ng Pag-asa. Inaasahan nga natin itong super typhoon nito ay peak intensity papalapit sa may Batanes area. So, kagaya nga ng ating nabanggit, patuloy tayong mag-antabay sa ilalabas update ng Pag-asa, laging makikinig sa ating mga DRR officers kung kailangan ng lumikas dahil nga po, nakikita nga natin na napakalapit sa may Batanes area, extreme northern Luzon area din. Pero regardless, may mga paulan pa rin tayong mga mararamdaman sa other parts of our country po.